moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when
Merry Christmas and Happy New Year sa tanan. Adunay gitawag mga igsoon nga revolution. No, revolution. Whatever happen nimo karon nga year, adunay changes sa imong life. Siguro aduna tayong ginatawag na usab nga renewal of vows. Renewal of vows nga naman kay mga panaad ba? Mga panaad nato. Diha ani nga year. Prayer, declaration, proclamation nato mga igsoon. So diri gyud ang Ginoo mga igsoon. No? Padayon ta mga igsoon sa atong pag-share sa mensahe sa Ginoo. Pero sa dili pa, kumusta ang mga alagad si Ginoo, bishop, reverend, pastor, mga gospel worker, mga evangelist, ang CMC, bago lang nga nahuman sa krusada nga 15 days. Gikan sa impasugong dawn sa ato mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga ministry nga sama ni Ana, no, nakaadtos sa mga eskwelahan, naka-share sa Word of God, naka-pray sa mga bata, nakahatag og mga books, mga igsoon, then nakakrusada sa barangay, mga village, nagmantala sa mensahe sa Ginoo. Then salamat sa mga tawag, calling, no, nga napoy ministry nga sama ni Ana. So I pray nga i-bless si Ginoo kana nga mga ministry. Now sa ato sa church na apoy ministry nato sa gitawag og GL ministry. Ang nagdala ni Ana karon silang Pastor Mark. Usa sa pastor nato sa church so Glorious, no? Silang Pastor Mark kana si Pastor Mark 18 years na nga gikan sa prisuan. O grabe po diyang kasinatian mga igsoon. So nigipagamit niya ang iyang kaugalingon pag-ministry pod sa mga pineriso. Gikan silang Batikol, Malay-Balay, Manolo, Lumbia o asa mga prisuhan mga igsoon. Tuwa sila ga ministry, gadala sila mga little gift, no, nga mai hatag nila ngadto sa mga pineriso. Kay sila mismo nakasinati maka-explain unsa ang life as pineriso. So, muna ilang mga ministry karon mga igsoon. Kami nagsuporta sa ila gamay nga pinansyal, prayer. O ang usa nato ka pastor naguban sa ila sa pagwali mga igsoon. O kita pod naatay gitawag nga nagapadayon gyapon nga mga ministry. So, usa na siya nga mga ministry nga ginakuman sa Ginoo. So, salamat sa inyong mga kinabuhi, mga alagad sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo. No? Ang mga intercessors, kanunay siyang kanang nag-operate. Dapat mag-operate permi. Nga naman tungod kay ang mga intercessors, mao na sila ang mga watchman. Watchman sa barangay, watchman sa lungsod o syudad, watchwoman or man diya sa atong probinsya or sa isla. Sa atong isla, sa Mindanao ba o Luzon, Visayas o sa whole nasod mga igsoon. For me, ang gitawag mga igsoon intercessors for the Philippines dapat trabaho na sa mga leader. Trabaho na sa mga political leader. Trabaho na sa atong presidente. Dapat si Bongbong maogi number 1 intercessors sa Pilipinas. Why? Because siya ang commander-in-chief. Siya ang commander-in-chief. Siya ang mangayo o guidance, kusog sa Ginoo para mapa-implement insakto ang leadership, mga igsoon, para sa mga tao. Ang intercessors for the Philippines, nga naa ang mga alagad sa Ginoo, igo lang mo alalay. Mo alalay. Dili gyud makamando, makatawag sa Ginoo, nga Lord, gihay ang among leader. Gihay ang among mga alagad. Igo ra gyud na makaalalay mga igsoon, uban sa tabang sa balang Espiritu Santo. Now,
Salamat sa Ginoo sa mga intercessors. Salamat sa Ginoo. Kita nahimutang chairman sa Northern Bukidnon Inter-Church Fellowship. Monthly, adun natay activity sa mga intercessors. Ginasuroy nato ang mga kasimbahanan. So, dalagon ang Ginoo. So, salamat sa inyong prayer, mga kapatid, mga kaigsunan. Salamat sa inyong mga pagampo. Happy New Year sa inyo. O bisan pa sa mga churches sa Glorious Christian Fellowship, din sa Manolo Portits, sa Libon na Bukidnon. Salamat sa inyong mga pagsunod nining atong programa, mga igsoon. Dili man ko permi makaduaw sa inyo, makabisita sa inyo, pero kung nagsunod kamo nining maong programa nato sa television, nata sa Facebook, YouTube, nahimo na ako akong trabaho pag Bible study. So dalagon ang Ginoo, mga igsoon. So sa overseas, salamat sa inyong suporta sa mga pag-ampos. Tanang followers, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Nag-aampo ko kaluwasan o kaayuhan sa tanang sakit balatian. Amen. So padayonta sa akong pagwali, mga igsoon, sumpayan nato ang wali nako atong milabay nga Sabado. Labay nga kuan. Ato nga week, no? Sa milabay nga semana. Salamat sa Ginoo. Now karon din mga igsoon, padayonta sa ato nga pagtuon din sa Matthew gyapon. Matthew kapitulo 2. Kadtong pagkatao ni Jesus Christ. Kay mostly gina-celebrate man ang Three Kings. Pero sa Bible, no, gingan lang siya og magi or mago sa Bisaya. And then another word is astrologers. Kana sila nag-study sila sa Persia, no? Nag-study sila sa Persia. Dayon tungod kay nakitaan sa Ginoo nga natawang manuluwas through the guiding star, nga morning star. Kining astrologers, dili ni sila mga Hudiyo. Kining astrologers gitawag sa Gentiles, pero nag-study sila sa stars. Nag-study sila sa mga minugna binuhat sa Ginoo sa kawanangan. So man ilang study. Then sa ilang study, dito nila nakitaan nga kini nga star nagrepresent ni sa mataw nga hari. Kina nga star. So sa diya nga nakitaan nila kini nga star, sila mo ay naay mission nga ilukit nila ang star with sa ilang pagpangandam. Kay sa diha nga nag-study pa sila ani, sila na ang naay mission, naay burden, mga igsoon. Bisan Gentiles sila, no, mga Gentiles raman sila, dili man sila mga Hudiyo, chosen one, but gigamit sila sa Ginoo to seek the Savior born on that day. So, malisod para sa ila. Mo nang gingon bitaw nako mga igsoon nga kanto bitong dili ang maka-break sa imo ang load nga imong gipasan. The way you carry it. No? The way you carry it. Para sa ila, bugat gyapon nga mission. Nga naman tungod kay asa man ni nga tao. Asa ni nga tao. So, may konsulta na sila. Apil na ang hari, mga igsoon. Asa dapit na tao. Si Hari Herodes, ni apil na. Kanya, nagpaabot ra ba kani nga hari nga makabalo kung asa yun ni siya na tao, kay dili man siya musimba. Di man na iya. Ang iya anak, mga igsoon is patyon. Mamana iyang plano. Pero, pwede man gud gihapon nga mamakak siya nga o simba ko, anak, simbahon ako. Pero actually, sa reality, dili niya simbahon. Nagyapon ni nga mga tsansa. Pero kining astrologers, na mago, mga igsoon, kung sila, naa sila sa gitawag o presence ni Lord. Gigamhan sila sa presensya sa Holy Spirit. Nga naminaw po sila nga niadto man sila ngadto kang Haring Herodes.
And then sa diha nga nakita na nila through the guiding star. No? Through the guiding star. Nakita na nila. Then ang Holy Spirit nagsulti sa ila nga ayaw na magbalik sa inyong giagian ug ayaw na mo pahibalo pa kang Herodes. So, ang nahitabo mga igsoon, niagi sila laing dalan. Human ato pag-worship. Dinhi, nakita nako dinhi mga igsoon nga dili lalim gihapon ang sitwasyon nga na-experience nining maong mga astrologers. Ug dili pud lalim ang na-experience ni Mary and Joseph. You know? Dili siya lalim. Ug ang labaw na ang kahimtang sa mga tao, masamot na nga mga tao sa wala pa na tao ang manluluwas mga igsoon, orag confusion ang naa sa mga tao. Asa sila mangita og kaluwasan. Kaya ba luwason ang atong kaugalingon sa atong maayong buhat? Kaya ba luwason ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-abag sa mga tao sa ato nga maampuan ta? Warag adunay problema nga nahitabo mga igsoon. The problem nagapadayon ang problema. Walay kasiguruhan. So muna nga tungod kay wala may kasiguruhan ang mga tao, no? So matud pa nga na kuan na lang ora baog na nalagma na lang ang mga tao kung asa sila padulong. Create na lang sila og something nga makahimo gyapon sa pagsimba. Unsay nahitabo mga igsoon sa Exodus, panahon nga si Moses tuwa sa bukid, nakig-meeting sa Ginoo, nagbuhat sila og balaod. Unsay nahitabo ngadto kay Aaron. Si Aaron, mga igsoon, sa iyang pagka-leader, wala gyud niya nahimo nga nagpadayon nga ang kabubuton sa Dios may matuman. Kundi nag-agad siya sa kuman sa kadaghanan. So na-deceive ang mga tao. True, wala naman diha ang simbahon nato nga Dios. Wala man, taod-taod naman nga ang Dios, wala mo bisita sa ato. Ato pong leader nga si Moses, wala sa atong atubangan. Musimba na ta. No? Gusto mo simba gyud ang mga tao, pero mo lagi na nga gusto sila mo simba pero wala sila leader nga gigiyahan nga leader anang panahon na. So motong si Aaron nakamugna gyud kining baka nga gikulit para nga masimba. Niya kay dili man na mao ang gusto sa Ginoo nga plano mga igsoon. Ang simbahon nato ang Ginoo sa espiritu sa kamatuoran, dili ana nga mga butang. Sumutong nahitabo pagtan-aw ni Moses sa sitwasyon, medyo gingnan niya ang mga tao kinsa may dapig sa Dios, dali. Sumutong gikaon sa yuta mga igsoon ang mga tao nga nagpabilin nga wala mo dool ngadto sa Dios, wala maghinulsol sa ilang mga sala. The message of salvation is repentance and forgiveness. The message of salvation is repentance and forgiveness. Makaingon ta, simple. Sayon, mga igsoon, maura na ang mensahe sa kaluwasan, mao lang ang pag-angkon nga ikaw nakasala o pagpasaylo. Kay ang tao manggod, either siya nasayop or nakapasakit. Nasayop siya o nakapasakit sa uban. So, ang message sa salvation is repentance and forgiveness. Atong biyaan ang atong mga kalapasan o atong pasayloon ang nakapasakit sa ato. Mao na siya message karon. Mao gyapon ang mensahe mga igsoon karon. Now, dinhi aduna tay gitawag mga igsoon nga quotation. Ang quotation mga igsoon nagaingon dinhi, if you can't add value to other people's lives, you are not worthy enough. You know? If you can't add value to other people's lives,
you are not worthy enough. What does it mean, mga igsoon? Kung dili man ka makapahalaga sa ministry nga naa ka karon, you are not worthy. Ang pagpahalaga sa trabaho nga naa ka, importante ka na siya, mga igsoon. Ang mission sa ni Mary and Joseph, ang mission sa astrologers, ang tulo ka mago nga nagdala og ilang gasa. Gisimba nila, dapat na nakitaan diha nga gipangita na, sa pagkakita ni simba sila og nagdala sila gasa daan. Offering gold, incense, and myrrh. So, insenso. Sambot po sabot mga igsoon, the representing ang gold sa kingship ni Jesus Christ. Dayon ang incense or frankincense, mga igsoon, represent sa life ni Jesus Christ, ang pagdako, the fragrance, no? The fragrance of His life. Then ang myrrh, mo na siya gigamit pagbalsama. That means, ang manduluwas, mamatay. Ambot pasabot mga igsoon, nga siya ang magtubos sa mga sala sa kalibutan. Gitawag siya kordero sa Dios. So, ma-present, ug dili na siya lalim. Kung wala gipahalagahan ni ining tulo ka mga mago or astrologers, mga igsoon, ang ministry nga gipiyal sa Ginoo sa ila, dili nila matuman kini. Ilang gisabot nga importante kini. Importante kini nga trabaho. Pwede raman ang mago moingon nga, dili mi musugot ana, Lord, dili mi musugot ana, dili man sad mi kuan mga Hudiyo, mga Gentiles man mi. Dili. Nasabtan nila, mga Gentiles man ka, mga Hudiyo man ka, as long as nasabtan nimo kung unsa ang ministry, gihatagan og value, mga igsuon, no? Ngunang importante nga mabuhat kini nga ministry. Why? Because mao kini ang gusto sa Dios, no? Importante nga maproteksyonan ni Mary and Joseph ang baby Jesus, ang tudmod ako, mga igsuon, kay nasabtan nila ang value ani. Ang value ani to save the whole world. E dili man kay naa na may mission dayon si Herodes nga pamatyon ang mga bata kay wala man mobalik ang mago, mga igsoon, ang astrologers, human nila malukit ang bata, wala na mobalik, wala na nagpahabalo. So nagdeklara na lang si Herodes nga patyon ang mga bata nga natao nga 1 ka tuig ug 2 ka tuig. Nagdeklara na lang. So, dagan kayong inusinting mga bata ang nangamatay. Aning panahon. Ug dili siya sayon nga ministry. Grabe ka, hadlok, mga igsoon. Ani nga ministry. Pero nagapadayon gihapon. Kasi siguro, dili natong mas piling kung unsa gibati yun, mga igsoon, ni Joseph and Mary aning panahon na. Tao baya sila? Dili man sila mga superpower nga mga tao, no? Dili sila mga superpower. And then ordinary ra gihapon sila nga believer, mga igsoon, na sila'y mata nga makakita, no? Dili kay na sila'y mata unya mang lusot sa pader nga kuan, dili wala sila anak kaangkon kay dili man sila immortal. Di man sila mga immortal, mga igsoon. Si Jesus Christ, siya mo'y nakaangkon sa immortal body. Immortal body. Nganong immortal body? Makaingon ta nga, nabanhaw na siya, nakaangon siya immortal body. Nahikap man siya, unya na, gipatuslok man ang kuan, dinansangan. O niya, ikaduha, nangayo siya pagkaon, ikaon siya. Nakiksalo siya sa mga tao. Ambot pasabot na nakaangon siya immortal body. Supernatural siya. Kalit lang mo abot, mo tunga, kalit bisag sirado ang pultahan, makasulod. Muna siya ang lawas nga naangkon ni Jesus Christ. Naay lawas siya. Naay lawas, pwede siya gihapon mo kaon, mga igsoon. No? Siya lang ang nakaangkon og supernatural anak nga lawas nga gina-explain or ginapadayag dinhi sa ato. Siya lang mga igsoon. Wala na ilain pa. Si Jesus Christ gitawag og omnipresent, omnipotent,
omniscient God, no? Nga ato nga gialagaran. So, dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Usa lang kabutang, daga na tog value ang palibot nato. No? Daga na tog value ang atong ginikanan. Daga na tog value ang atong mga igsoon. Daga na tog value ang trabaho nato. Daga na tog value ang tanan ministry nga naa ka. Kaya nga noon, klaro man yun kayo mga igsoon, if you cannot add value to other people's lives, you are not worthy enough. No? So, mingon na nga, I'm a simple person with a complicated mind. Simple person, komplikado nga huna-huna, mabaya yun na kita. Kinsa man tao karon mga igsoon nga maayo kaayo niya dili masukok. Dili mo react ang uban gani naa paghihapon sa spirit sa pagkaluoran. No? Sambot pa sabot mga igsoon nga komplikado pa ang sitwasyon. Pero it doesn't mean nga kontrolado ka ana, kontrolado ka sa kabubuton sa Dios. Amen. So dalaygon ang Ginoo wala tay panahon mga igsoon akong giawhag matag usa nga dawato na to si Jesus nga atong Ginoo og manluluwas sa atong kinabuhi. No, taga na tong value, i-value pud nato ang Ginoo pod. Taga na tong chance si Lord nga mo'y mag-govern sa atong kinabuhi. So dawato na to siya pinagi sa pagsabat ninyo sa mga pag-ampo. Sige sabat, amahan nga Dios. Nining dapit sa kagabion nagapangayo ako pasaylo sa tanan nako nga mga sala kalapasan. Ginoong Hesus, ang kunon ko ikaw nga akong Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Gisugid nako karon sumala sa Roma 10:9. Gisugid nako karon sa akong baba nga ikaw Ginoo ug mutuo ako sa kinasingkasing gayon nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Salamat sa pagluwas mo kanako ug pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanang nagsakit, tanang nagbalatian, tuuhi mga igsoon. Nami giampuan mga igsoon no, nga colon cancer. Karon nangutan nami atong naampuan nga colon cancer. Arang-arang na daw ang gibati, wala na kayo nagsakit. Akong prayer ato mahilis malaos mawala mahanaw ang cancer nasa colon sa ngalan ni Jesus. So, kung nakay sakit, nakay balatian mga igsoon, tuguti, tuuhi. Nga na milagro may tabo sa imong kinabuhi. Mag-pray ko, mga igsoon, amahan nga Dios, tanan nga nagkasakit, tanan nagbalatian, karon miduol ako diya sa imo amahan pinaagi sa gamahanan ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas. Kanimo Holy Spirit, salamat sa imong pag-alalay, paggabay kanamo. Sa ngalan ni Jesus, ang tanang sakit, balatian, gikan sa limpulo, pahinga sa lapalapa, high blood, stroke, diabetes, manormalize ka sa ngalan ni Jesus. Ang paralyzed maulian, manormalize sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. Ang kidney failure sa ngalan ni Jesus. Mamaayo ka sa ngalan ni Jesus. Mapulihan kag bag-o nga kidney. Ma-restore ang kidney. Yes, in Jesus' name. Isan pa ang cancer. O Diyos, labi na sa kolon. Sa ngalan ni Jesus, malaos, mahilis, mawala. Mahanaw ka sa ngalan ni Jesus. Lord, I pray for healing sa tanan o Diyos na sakit balatian. Kaya sa limpulo pa sa lapalapa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala tayo panahon mga igsoon. Happy New Year sa tanan. Amen.